So it's June 2, 2:30 na ng hapon. At medyo ganda kanina, maganda ng araw eh. Ayun, medyo umaambot. But anyway, alam mo ba kaya ako magbablog ngayon? Kasi may na-meet ako na nanay na Pilipina. Shoutout sa'yo, Nanay Norma. At kakwentuhan kami. At nakakatuwa, nakakataba ng puso kasi noon pa pala niya ako pinagdadasal na makita muli. Kasi nag-home care ako eh. At pinagdadasal niya na makita muli. At hinanap niya, nakakalimutan daw niya kasi yung channel. Pero natatandaan niya, medyo maganda pa yung kanyang pag-iisip at ang mga memorya. Naalala niya yung kwentuhan namin. Itong taga ko saan ako nag-work, ganyan, pati yung sitwasyon ko na kahit paano kumbaga maganda yung kanyang memorya sa madaling salita. Yun nga lang, request siya kasi nga medyo may konting health issue na siya. Medyo tinatamaan na siya ng depression at anxiety nga raw at medyo nanginginig nga raw siya pag tinatamaan. Ang hinihiling niya, kaya niya ako gusto is sabi niya gusto niya mapanood yung YouTube kasi nalilibang daw siya doon sa YouTube ko. Nakakataba ng puso, di ba? At the same time, gusto niya tawagan ko raw siya para lang daw malibang. Alam mo, sa totoo lang, na-touch ako kasi yung the moment na narinig ko na parang pinagdadasal daw niya na makita. Tapos talagang parang antimano nung nagkita kami, yung binuksan niya, Reggie, sabaga, naalala niya yung pangalan ko. Uy, yun mo, namimiss kita, sabi gano'n kagad. Ikaw yung tagal na kitang hinahanap. So nabanggit nga niya yung tapos hindi na niya matandaan yung kung paano makabalik doon sa channel. Kasi wala siya masyado alam sa remote kung paano. So sinet up ko pa yung kanyang remote para lang mapanood niya yung channel ko. Tapos sabi nga niya, Reggie, baka pwede mo akong tawagan kahit isang oras lang para lang maibsan yung dati silang masayahin, dati silang yung para bang siguro sanay siya doon sa mga malalaking crowd. Tapos ngayon totally nawala. Para bang somehow para bang binagsakan siya ng langit at lupa. Pero mapapansin mo sa kanya mukhang masayahin pa rin talaga siya eh. Lalo pag may kausap siya, para bang gustong gusto niya talaga na may kausap siya. Sabi ko, alam mo, Nay, para bang pinagtagpo tayo. Sabi ko ganyan. Kasi somehow meron din akong ganyan, papunta ako sa ganyang direksyon. Sabi ko ganyan. Kasi sabi ko, Nay, sa totoo lang, yun nga, kasi nga dahil sa nangyari sa buhay ko, hindi ko nakikita yung mga anak ko. At so somehow meron kami may mga panahon at madalas ay tinatamaan din ako ng gano'n. Pero kaya nga mapapansin nyo, dinadaan ko na lang sa mga palaro-laro ng saranggola, ng scooter. Para bang nagpakabata muli ako dahil para lang malibang. Alam niyo ba yun? Pero to, syempre matanda na. Hindi na niya alam kung paano maglibang kasi limitado na 80 anyos na. Limitado na yung mga kilos, limitado na yung mga bagay na pwede niya magawa. Kahit alam mo dati malakas, pero sa edad niya actually malakas pa siya, naglalakad pa talaga siya na maayos eh. Yun nga talagang sabi ko nga, limitado na, hindi na siya pwedeng ganun kasi baka matumba dahil nagkakaroon na ng konting mga health issue nga. So iba ang kanyang sitwasyon, kumbaga sa sitwasyon ko, kaya ko pa talaga, kumbaga. So nagdadalawang isip lang ako kasi nagkataon naman nung last week ay napag-usapan namin sa meeting na tinatawag lahat ng home care dito sa downtown at sinabi nga na pag may bagay na alok na ganyan, look agad, ganun. So alam niyo ba yun, para bang gusto ko siyang tulungan kaya lang magkakaroon ng conflict of interest naman, parang ganun. Hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Pero sabi nga niya, kahit tawag na lang daw, okay na. Kahit nga lang pumunta lang daw ako doon para lang daw may kausap siya, okay na raw siya doon. Nakakatawa, ako yung napili niya. Kumbaga para bang noong pa raw niya ako gustong makita. Talagang nabanggit niya pa lahat talaga yung mga nakapagkwento. Kahit isang beses wala kami nakita, naalala pa rin niya lahat yung mga napagkwentuhan namin. Kumbaga ang ganda ng memory. Alam pa rin niya yung pangalan ko. Kumbaga nakakatawa doon. Kumbaga ako medyo makakalimutin na nga ako sa pangalan eh.
Tapos alam ko saan ako nag-work, alam yung napagkwentuhan namin ng mga yung, kung ilan yung anak ko. Kumbaga siya yung hindi mo masasabi nag-iimbento eh o nagdadrama eh. Yung kanyang kwento mismo nagsasabi ng mga katotohanan, di ba? Ngayon naglalaro sa isip ko, tutulungan ko ba siya o hindi? Yun ang kasi sa meeting namin sinabihan nga kami na huwag tumanggap ng regalo, pera, kung ano-ano man. At alam nyo na talagang sabi ko nga gagawin ko ang lahat na pwede kong magawa para makatulong. Kasi somehow makakapagbigay pa rin ako ng kaluwagan sa sarili ko yun. Alam niyo yung mga taong siguro yung gano'n. Kasi para bang malaking bagay na sa kanya yung makatulong tayo. Para nawawala yung problema mo yung pagka-capable tayo makatulong. Ganun ako sa parte ko, ganun eh. Kaya gusto kong makatulong. Kung ano yung kakayanan, para kasi nawawala, gumagaan yung pakiramdam mo kasi nakakatulong ka sa ibang tao. Titingnan ko kung ano pwede kong magawa. Tingnan natin kung meron tayo pwede makausap na tao na tipo bang para hindi tayo magkaroon ng conflict of interest. Kasi ang inaalala ko, kasi baka maya dala-dala ko siya, tapos baka may mangyari at nalaman na home care ako, ba't di mo pinaalam sa office? Patay tayo doon, di ba? Yari tayo doon. Kaya yun ang inaalala ko, baka yun ang naglalaro sa isip ko. Paano kaya hindi ko tulungan niyo ako, guys, tulungan niyo ako kasi hindi ko alam, wala akong tamang word sa utak ko na magbibigay sa akin ng yes or magbibigay sa akin ng no. Ang naglalaro lang sa isip ko yung meeting namin na nagsabi sa amin kapag kaganto totally no kagad, which is somehow ang isa pang umano sa akin kasi kababayan natin at si nanay ay solo sa buhay, parang yung anak na niya ata ay tinalikuran na siya. Somehow meron nga kami common denominator nito eh. Tapos yun nga, solo siya sa buhay. So inisip ko nga para bang ito yung paraan ko para matulungan ko yung magulang ko, di ba? Sa ibang tao. Kasi wala ako doon sa feeling ng mga magulang ko ngayon para tulungan ko sila. So sa ganitong paraan, nakakatulong ako sa kanila sa pamamagitan ng ibang tao, di ba? Nanay Norma, tandaan nyo, gagawin ko po ang lahat. Pagdadasal ko rin. Maraming salamat at napagpinagdadasal nyo rin po pala ako. At gagawin ko po lahat at kung ano po pwedeng maitulong ko na hindi tayo magiging magkakaproblema. Gusto nga nyo magpadala doon sa pinagtatrabaho ko, kaya lang magiging downside, mawawala na yung freedom niya, hindi na siya makakalabas. Kasi once na nasa facility ka na, bihira ka na makalabas. Unless kung merong tao o kapag-anak na pwedeng sumundo sa'yo para makalabas ka. Pero once na doon ka na, yun na, at saka kukunin na yung mga sweldo mo na yan, wala ka ng pera kasi kukunin na kung ano yung pwedeng yun ang pinaka parang contribution mo kung ano yung nakukuha mo sa gobyerno. Yun yung inaalala ko naman na kapag nandun na siya, maganda, may mag-aalaga sa kanya, pero may iba yung kanyang environment, may iba yung kanyang lifestyle at saka yung magiging routine ng buhay niya. Yun lang. Anyway, hanggang dito na lang po. Kung kayo man po ay nakapanood at tumabot dito at meron kayong idea sa concern ko, let me know, baka po makatulong sa akin at makatulong din kay Nanay Norma. Sige po, hanggang sa muli po. Bye bye.